Yo Germs, good morning! Welcome back dito sa ating channel. At syempre, welcome back din sa second episode ng ating mga payo ni Kuya Germs. Makaabala tayo. Ito yung sinasabi natin. Kung sisilong ka man sa ganito, kung sisilong ka man sa ganitong lugar, dapat magkakapote ka lang, hindi kayong magpapatila. Iba yung magpapatila dun sa magkakapote. Kaya tayo magkakapote tayo. Kaya kuha tayong kapote. Magkaiba kasi yung papatila tsaka magkakapote. Yung papatila, yun yung nakakaabala. Tayo nakakaabala din, pero saglit lang. Kapote muna tayo. Ayaw mabasa, nilalamig ako Baka kasi lumakas yung ulan dun. Kaya kapote muna tayo dito. Baka hindi natin matapos yung second episode natin ng mga kwento. Mga payo ni Kuya Germs. Ano ba yung tinalakay natin dun sa first episode natin? Alalahanin ko muna. Uy, may camera. Ayun, nagkapote lang tayo. Tapos, larga na ulit tayo. Hindi tayo nakaabala sa flow ng traffic. Isipin ko muna yung last episode natin. Nakalimutan ko kung pinagsasabi natin dun. Ano ba tinalakay natin dun sa last episode natin? Or dun sa first episode natin ng payo ni Kuya Germs. Mga payo ni Kuya Germs, first episode. Ano ba yun? Teka, alalahanin ko muna. Ano ba yun? Ano ba tinalakay natin dun? Sa last episode natin dito sa series natin na mga payo ni Kuya Germs, tinalakay natin yung about sa change oil and then yung sa pagpapalit ng mga pyesa ng CVT natin. This episode, tatalakayin naman natin yung mga rider na madalas or mas gustong palitan yung brake master sa front tsaka brake master sa likod. And then, yung gamit nila na brake pad. Ayan. So, meron tayo ulit dalawang topic ngayong araw para sa episode na to. Since maikli lang yung biyahe natin, dala-dalawa lang yung topic natin. Okay, welcome ulit dito sa second episode ng mga payo ni Kuya Germs. So, unang tatalakayin natin yung mga rider na mahilig magpalit ng brake master. Ang brake master kasi, yun na yung assembly. Yan yung pinaka-pump ng ating preno. Siya yung nagbibigay ng pressure doon sa ating caliper para itulak niya yung piston, mapa single piston man yan or double piston. Minsan nga may tatlo pa, yung sa PCX combi brake, tatlo ang piston ng PCX sa unahan. Okay, balik tayo. Nung nakarang araw kasi may pumunta sa atin sa shop, may dala niya yung motor niya, and then parang nag DIY yata siya, pinalitan niya yung brake master niya. Brake master, eto, tapos yung kasama na yung brake lever. So ayan yung pinalitan niya. Ngayon, hindi niya magawang mapatigas yung kanyang preno sa unahan. Hindi siya makakuha ng magandang pressure kagaya nito. Hindi niya mapatigas yung lever niya. Ibig sabihin, lumulusot yung pinaka repair kit doon sa loob, o yung pinaka para piston niya rin. Kasi parang may piston din siya dito pero siya yung nagbibigay ng pressure dun dito sa loob nito. Siya yung nagtutulak ng langis. Ayan, hindi niya mapatigas yun, dinala niya sa shop. Tapos syempre, pag dinala sa shop, gagawin din namin, titingnan namin kung ano yung magagawa namin dun sa motor niya. Ngayon, more than 1 hour, hindi talaga tumitigas yung kanyang brake lever. Hindi siya nakakaipon ng pressure, or hindi siya nakakapag-create ng magandang pressure dun sa loob ng caliper. Kaya ang ginawa ng mekaniko namin, binuksan yung brake master, kinuha yung push rod niya, tapos meron siyang goma dun sa loob Ngayon, nakita namin na yung goma niya or yung pinaka o-ring niya parang parang nag-expand na siya, lumuwag na. Yun yung naging problema niya, yung pinaka loob nung kanyang brake master. Ang ending, hindi namin nagawa yung dun sa aftermarket niya na binili na brake master. Ang nangyari, umuwi siya sa bahay niya, kinuha niya yung stock na brake lever niya tsaka brake master, yung pangunahan, ito yung sa kanan. Tapos pagbalik niya sa shop, wala pang 30 minutes, okay na ulit yung preno niya, okay na ulit yung pressure, okay na ulit yung tigas ng brake lever niya. Nakakapag-create na siya ng magandang pressure dun sa caliper, na itutulak niya na ng maayos yung brake pads niya. So ngayon, ang naging problema niya kasi dito, bumili siya ng aftermarket na mumurahin na brake master. So nasa 200 plus lang yata yung brake master na nabili niya sa online. So ngayon, ito ang payo natin sa mga kagaya nating rider. Kasi hindi lang naman to first time nangyari sa shop, marami na rin nangyari. Wag kayong bumibili ng mga aftermarket na mga brake master, especially yung pangunahan,
nakagaya ng mga Brembo na hindi naman tunay na Brembo kasi sobrang baba ng quality nito. Huwag nyong ibagpalit yung quality ng stock brake master ninyo sa tigto 250 pesos na brake master sa online. Tapos hindi naman yan totoong Brembo eh. Hindi naman yan totoong Brembo kasi ang totoong Brembo libo-libo ang halaga niyan. Walang Brembo na tigto 250. So kaya kayo nagkakaproblema sa mga brakes nyo kasi ayan, kagaya nyan, nagpalit siya ng brake master, hindi naman quality. Ngayon yung stock kasi natin, ito special ito, yung stock natin sobrang taas na ng quality nyan. Tapos papalitan natin dahil lang sa forma. Maporma, hindi naman niya nagagawa yung trabaho niya bilang preno, diba? So wag nating gawin to. Hindi lang isang beses to nangyari sa shop. Ngayon lang tayo nagbigay ng payo about sa mga motor na mahihilig magpalit ng aftermarket kasi ngayon lang tayo nagka-time. Pero ang daming beses na ito nangyari. Laging sumasablay yung mga dinadala nila na mga Brembo na tawag nito, mga Brembo na brake master. Ayoko na magsabi ng ibang brand kasi baka masagasaan natin yung ibang brand. Pero ito kasi yung Brembo hindi naman talaga to original eh. Mga peke naman kasi itong nabibili nila sa online. So kaya pwede natin sabihin yung brand. So sa Brembo na original wala tayong problema dyan. Hindi pa nga tayo nakakita ng original na Brembo eh. Hindi pa tayo nakakahawak. Pero yung mga peke na Brembo ang dami na. Ang dami na. Kaya payo ko sa inyo, kung magpapalit kayo ng brake master, kung gusto nyo lang forma, ipalit nyo yung mas mataas ang quality dun sa stock. Hindi yung papalitan nyo yung stock nyo tapos ang habol nyo lang forma, wala naman kayong preno. Parang pinagpalit nyo yung buhay nyo sa 250 pesos pag ganyan. Sa usunod, maisipan nyo na bumili ng Brembo. Isipin nyo ulit mabuti kung gusto nyo talagang bumili kasi nagsasayang lang kayo ng pera. Barin ko na muna tong ano ko, kapote ko. Mainit eh. So yun lang yung mga payo natin sa mga ka-germs natin dyan. Kung mas pinapahalagahan ninyo yung buhay ninyo, huwag nyo isipin yung forma at itsura ng inyong brake master. Higit na mas matibay, higit na mas durable, higit na mas effective, at higit sa lahat, mas maaasahan natin yung mga preno na mga stock. Ito kagaya nito, although nagpalit tayo ng brake lever, pero yung brake master natin hindi natin pinalitan kasi brake lever lang naman to eh. May iba tayong purpose sa brake lever. Okay? Kung mahalaga sa inyo yung payo ko, kung mahalaga sa inyo yung mga ganon, kung mas pipiliin nyo yung forma, bahala kayo sa buhay ninyo. Total buhay nyo naman yan, pera nyo naman yan, kayong bahala. Pero ako sinasabi ko lang, safety ang unang priority natin dito sa mga preno natin. Kaya ingat-ingat lang, ingat sa pagbili. At syempre kung makabili man kayo or nagpalit man kayo, itabi nyo lang yung mga stocks nyo. Huwag nyo itatapon, huwag nyo ibebenta. Yun ang pinaka-importante. Kung sakasakaling gugustuhin nyo na bumalik sa dati, bumalik sa stock, pwede nyo gawin kasi nandyan naman yung mga stock parts ninyo. Okay, maraming salamat. Dumako naman tayo sa brake pads. Ang brake pads kasi napaka-importante din nito. Malaking role din nito sa ano natin, sa preno natin. Pipili tayo ng maayos at magandang brake pad. Yung hindi tayo madudulasan, hindi tayo makakainan ng rotor. Mostly nagiging problema ng mga rider natin sa pagbili ng mga aftermarket na brake pad, especially yung kulay blue na brake pad. Ito madalas na problema ng mga rider na pumupunta sa mga shop. Yung lumulubog yung rotor, kinakain yung rotor ng kanilang brake pad. Mas nauuna pang nauubos yung rotor kaysa brake pad. Kung alam nyo yung sinasabi ko, kung alam nyo yung brand nung brake pad na to, hindi ko na sasabihin, pero kasi marami nang sinirang rotor to. Sa experience namin sa shop, alam ko yung sinasabi ko. Kaya sobrang ikli lang na magiging vlog natin about sa brake pad. Pero mag-ingat kayo sa pagbili ng brake pad. Mag-ingat kayo sa pagbili ng brake pad kasi mas mapapagastos kayo kapag rotor yung nasira sa inyo, or yung rotor yung lumubog, rotor yung naging manipis. Kasi pag manipis na yung rotor, ganon din yung mangyayari sa brake lever nyo, lalalim. Halos wala na kayong preno pag nagkataon. Sinasabi ko kanina, mas mahal ang rotor kaysa sa brake pad. Ngayon, kung kaya ng budget nyo na bumili ng mga stock na brake pad, kagaya sa Honda, mahal yung brake pad ng Honda. Tapos, yung rotor nya mahal din. Ngayon,
kung gusto nyo ng second option, mag-try kayo ng ibang brake pad na available sa market, yung hindi naman katigasan, tapos hindi rin naman kamahalan. Ngayon, observe nyo yung rotor ninyo, hipo-hipuin ninyo yung rotor ninyo, gamitin nyo ng mga ilang linggo, 2 linggo, 3 linggo, mararamdaman nyo kung may pagbabago sa rotor ninyo, kasi lulubog at lulubog yung rotor ninyo kung matigas yung brake pad na nabili nyo. Pero meron talaga mga mura na brake pad na effective, makapit din, tapos hindi ganon katigasan. Tapos syempre, para maging pantay yung kain ng brake pads ninyo, ugaliin din natin palinisan yung caliper natin, linisan natin yung piston, linisan natin yung sliding bracket nya, bibigyan din natin ng maintenance yung caliper natin para maging maayos yung preno natin. So yun lang about sa brake pads. Maikli lang naman, maikling payo lang naman, huwag kayong bibili ng matigas na brake pad. Magtanong-tanong kayo kung anong brand yung kulay blue na brake pad, sobrang tigas nun. Tapos meron pang ibang brand na matigas din, hindi ko lang alam kung ano yung kulay nun, baka magkamali ako ng sabi ng kulay. Pero marami dyan, maraming ibang matigas din na brake pad, hindi lang yung kulay blue. Sa shop namin, meron kaming binibenta ng mga aftermarket, meron din kaming binibenta ng mga stock, yung mga original. Kaya lang kasi mahal, mataas ang presyo compare sa aftermarket na tigwa 135 lang. So ang nagiging problema kasi ng rider, dalawa, quality tsaka budget. So pag tinitimbang natin yon, nagkakaroon tayo ng minsan maling choice para sa atin, kasi mas pinipili natin yung low budget kaysa dun sa quality. Okay, so next episode natin, tatalakayin naman natin yung ibang problema ng motor. Magbibigay pa rin tayo ng payo sa mga kapwa natin ka-rider. Okay? So nandito na ulit tayo sa residence area natin, kaya magpapaalam na ulit tayo. See you sa next episode ng mga payo ni Kuya Germs. Jeff Rocks out.